Yo, yo, yo! Shoutout sa inyong lahat. O ito mga master, pag-usapan natin, no? Etong video na to, ang title nito ay Senator Kiko Pangilinan, supalpal kay Senator Marcoleta, magsasaka pinaglololoko. Oh my goodness. Interesting. Supalpal ka agad itong si Kiko. Kakabalik lang sinupalpal ka agad ni Congressman Marcoleta. Ay, hindi na pala si Congressman, Senator Marcoleta na ngayon, no? Anyway mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, kung nagustuhan nyo tong video na to, sana huwag nyo munang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat mga master. Simulan na natin to. Mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. Able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Si Tulpo! Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang may data lang si Tulpo, kung gaano karami ang nagsusumbong sa Rapid Tulpo in Action na ang problema ay away pamilya. Well, legit naman yan. Di ba? Kitang-kita yan sa programa niya. ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Tama. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Tama. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Tama. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon Sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan
ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. Tama. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan Pero bakit sa kinukulang, mga no? concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption. Tama. Corruption talaga yan. Yung sinasabi po kanina ni Senador Jaime na supply chain, kahit na po hindi natin tingnan doon dito pa lang sa statistics na ito sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito. Isipin nyo yun, ha? Pero bakit tayo nagkukulang sa pagkain? Grabe, no? Iyan dapat yung tutukan ng gobyerno, kung paano masawata itong korupsyon na ito. Kasi isipin nyo, no, hindi naman talaga dapat tayo magugutom. Kung tutuusin lang. Di ba? Ang dami kasing ibang pinagkakaabalahan kaysa sa mga bagay na napaka-importante kagaya ng pagkain. Di ba? Daily need yan ng mga tao. Kahit sa anong bansa, pagkain, 'di ba, ang daily needed. Maliban sa tubig, 'di ba? Maliban sa kuryente, 'di ba? Pero itong pagkain number 1 ito. Kaya dapat ito yung mas tutukan nila ng aksyon na magawa ng solusyon itong problemang ito. Na mawala itong korupsyon kasi yan talaga ang nagpapahirap sa atin. Huwag kayong maging busy sa ibang bagay. Puro kayo impeachment. Putik talaga. Bakit ganun na po ang kinalabasan? Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Damn. Lugi. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ako, ganito. Parang ibig sabihin doon, walang silbi si Lito Lapid. Hindi, joke lang. Oo nga naman, di ba? Taga-Pampanga din itong si Lito Lapid at mas nauna ito kaysa kay Senator Marcoleta, di ba? Ang tagal ng senator nito ni Lito Lapid. Bakit hindi si Lito Lapid ang nilapitan nyo? Kalyado ni Bangag Jr. yan. Di ba? Naka-line up yan kay Bangag Jr. yung nakaraang eleksyon. Oh. Di sana, di ba? Malapit doon sa kataas-taasan. Bakit kay Senator Marcoleta kayo lumalapit? Wala kayong tiwala kay kay tawag nito, kay Pinuno. Po ang gagawin natin, kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong maganda yan, lunasan Senator Marcoleta. kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito. Tama, ang malulugi patuloy na talaga sila. sa amin. Malulugi talaga sila. Hindi tatagal yan, di ba? Siyempre, ikaw ba naman, magninegosyo ka ba ng palugi? Di ba? Ano yun? Ang puhunan mo na lang, pagod. Mag-iiba ka na ng linya ng, ng negosyo niyan pag laging ganyan. Kaya dapat talaga masolusyonan itong problemang ito. Kasaptar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay
meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina, medyo nakabulabog na banggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung Tulpo, totoo kailan ka yung action? 14 million metric tons lang, kailangan 115 Filipinos. Tigilan mo muna yung pagra-rapid Tulpo in action mo, ha? O kaya, ang kunin mong mga segment doon sa rapid Tulpo in action mo, yung mga gantong klase ng problema. Huwag yung away pamilya. Oh. Para alam mo naman kung gaano kadami yung mga namumblema dito. Hindi yung bilang nyo kung ilan yung pupunta sa inyo patungkol sa issue ng away pamilya. Oh, yan dapat ang ina-actionan mo, Tulpo. Ang tagal mo na dyan. Ang dami na naghihingi sa'yo. Di ba? Yung mga Tulponatics, ang dami na tuloy bumitaw dahil wala kang aksyon. Di ba? Aksyonan mo yan. Oh, ngayon nandiyan na si Senator Marcoleta. Oh, makipagtulungan ka kahit sumaibet ka na lang, pwede na 'yon. 'Di ba? Huwag ka lang maging credit grab ha pag maganda yung kinalabasan ng resulta ha. Makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the Thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat If we go by that pagka ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. Sa totoo lang talaga nakakapagtataka, no ba? Isa tayo sa bansa na nagpo-produce ng palay. Di ba? Pero tayo, hirap tayo. Pagdating sa bigas, di ba? Ang mahal ng kilo ng bigas sa atin. Bakit? Samantala nagpo-produce tayo niyan. Pinakita nga ni Senator Marcoleta na over, hindi dapat tayo nagkukulang. Pero bakit nagkukulang? Di ba? Madali lang naman yan eh. Merong nagtatago. Kaya nga dapat ito yung solusyonan na problema. Yung matapos yung mga ganong bagay. Kasi, oh my goodness, tayo ang nagpo-produce ng palay. Pero, umaangkat pa tayo sa ibang bansa. For what? Samantalang ang dami natin. Ang dami nating pagkain dapat. Ay nako. Ang dami kasi nilang ginagawa na hindi importanteng bagay kaya sa mga gantong bagay na napaka-importante. Impeachment pa more. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan
ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon. Sapagkat ako po ay isa ring magsasaka. Isang lalaki ang pasikretong I may be mistaken, but I think the 19... Tapos na pala yung video. tumira sa Merong lumabas na ganyan ng putik yan. Madalas ito sa Facebook. Ayun mga master, narinig nyo naman si Senator Marcoleta, no? Napakaganda, no, ng session niya, no? Lalo na about dito. Kasi nga, napakalaking problema natin patungkol sa bigas at need natin. Ano ba yan? Ang daming lumalabas na kung ano-ano, di ba? Lintik talaga eh. Buset. At anyway, no? Narinig nyo naman, di ba? Sana ganito lahat sila mag-isip para, di ba, nakatutok sa totoong problema, hindi sa kung ano-anong klaseng problema. Oh, di ba? O ngayon, pahiya kayo. Magtrabaho kasi kayo na maayos. Okay na mga master, dito na lang muna tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating live stream. No? Ingat kayo palagi. Yan. God bless sa inyong lahat. Paalam po.